At yun na nga, finally, may alaga na nga ako mga pugo. Napadaan nga kasi ako sa barangay ng Malimampang sa San Ildefonso, Bulacan, gawa na mag-fiesta na pala dito at nakita ko na nga lang dito si kuya, may mga tinda nga siyang isda, yung pinaka-hinahanap ko dati pa. Na sana nga ako isasama ko sa pagkapisa nung dati kong si Rama, kaso nga lang na maalam na at lumaki na rin mga anak, pero dito may pugo sayang naman yung chance, kaya bibili na nga ako ko. Sabi nga sa'yo nagtitinda, meron nga din daw malalaki at nagulat na nga lang ako, meron nga palang malalaki talaga, tatlo nga pala yan, kaya sabi ko sige ka, kunin ko na yan sa tatlong maliliit. Nakakaawa nga lang talaga sila dito, gawa ng tingin nyo parang kahihina na nila. Siksikan ba naman kasi tapos napakainit, then wala pa yatang tubig. Kung may tubig man, syempre hindi naman lahat nakakainom, gawa ng siksikan nga sila. At buong akala ko nga ilalagay ito dun sa may screen pag bumibili ka ng sisiyo na may kulay. Kaya sa gulat ako, shoota, para akong bumili ng yelo. O kaya para akong bumili ng candy tapos pinlastic. Tingnan nyo naman guys, nakakaawa talaga, pero no choice ako lang din mag-isa. Sinabit ko pa dito sa motor ko, wala man kasi ko ibang paglalagyan. Kung sa compartment, lalo nga mainit doon at wala rin nga akong paglalagyan doon, gawa ng puno rin yun. Bumili na nga rin pala ako ng birdseed saka ng pagkain nga nila. At pagdating ko nga dito, ito nga sila, tingnan nyo naman, Diyos ko po, hinihingal na nga yung iba. Ang naisip ko nga agad na pwede ko silang isama ay dito nga sa aking mga kanawayon saka sa aking sirama. Kaso nga lang, meron nga dito hindi ko inaasama mangyayari. Akala ko kasi all goods dito, gawa ng medyo magkakalaki sila. Hindi pala, laki pa rin pala talaga ng mga bantam ko. Pakaliliit talaga ng mga pugo. At dito nga yung isa, nauuhaw na nga lang din, gawa na napakainit naman kasi talaga ngayong panahon. At nabigla na nga lang din ako sa mga ginawa nila. Mistulan niyang pinagmukhang mga ipis. Tuka-tuka ba naman nila At yung isa nga, nagulat na nga lang ako dito, nakababa na nga, nakasingit siguro sa mga butas o nakatalon. Kaya naman nag-isip agad ako ng safe place para sa kanila, gawa ng hindi nga goods yun sa kanila, gawa ng inaaway sila doon. Kaya naman yun, ililipat nga sila sa pwesto na tingin kong okay na okay at all good sa kanila. Dito nga to, kahit nga ahas o kaya mga daga, hindi nga mapapasok to at napakaliit nga ng butas ito. Nilagyan ko na nga lang din ng pagkain, itong cup na to, para nga all goods na sila at unlimited nga palang feeds nila ngayon para mas mabilis nga silang lumaki. Anytime, pwede silang kumain dito. Gusto ko lang na i-challenge yung sarili ko. Gawa ng never pa kasi ako nakapagpalaki ng pugo. Kaya naman bumili na ako ng malaki. Pero kidding aside, mula kasi pagkabata ako, di talaga ako nakakabuhay ng pugo. Kaya naman gusto ko lang bumuhay nito. At alam ko namang walang mga babae dito. Gawa ng lahat nga to, lalaki. At alam ko lahat to, reject na rin talaga to. Wala naman akong balak magparami sa ngayon ng ganito. Gaya nga ng sabi ko, gusto ko lang i-challenge yung sarili ko kung kaya ko nga mabuhay yung anim na to. At sa hindi nga inaasahan na pagkakataon, nagulat na nga lang ako, si Volt, sinunggaban na nga lang itong mga pugo. Mukhang hindi nga gusto ni Volt ang presensya ng mga pugo ngayon dito. Inilipat ko na nga lang din sa gawin na to yung kanilang inuminan sa kapakainan para nga mas malapit sa kanila. Para nga hindi na pumunta sa kabila at mapalayo at mapabilis nga yung pagkain at pag-inom nila. Dito nga yung isa, uhaw na din. Hanggang sa nagsunuran na nga lang itong mga kapatid din niya. Hindi ko alam kung kapatid nila to. Basta, sama-sama sila dun Habang yung iba kumakain naman. At si Volt nga dito, mukhang gusto pang dagitin. Agila yarn. At sa totoo lang, wala talaga ako idea sa mga pugo. Gawa ng ito nga, laking bigla ko na nga lang nung sumampa nga sa tubigan na to. At pamaya-maya nga, dalawa na sila mismo sa nasa tubigan na to. Ano yung bibe? Habang si Volt nga sa kasi attack, nakatingin nga lang dito sa mga pugo na to. At mukhang wala talagang balak si Volt makipag-ayos nga sa mga pugo na to at makipag-banding. Sa mga expert dyan ng mga nag-alaga ng pugo, normal lang ba to? Talagang pupunta sila sa tubigan? Hindi ko naman kasi sila nilagay dyan nagkusa lang talaga sila o sadyang baka napakainit na talaga ng panahon. Habang dito nga, laking gulat ko na lang, akala ko nga inaaway ni Attack yung mga pugo, yung pala nilalambing niya. Kung gaano nga kasuwayan si Volt sa mga pugo kanina, kung paano niya sinusugod, ito naman napakalambing niya. Pinupuntahan niya at parang gusto nga niya comfort. At parang gusto rin niya ipakilala sarili nila na hindi lahat ng lovebird katulad ni Volt na napakasama na ugali kanina. Sinugod ba naman kasi agad sila? Pero napaka-sweet naman kasi talaga ni Volt, nanibago lang yun. Pero iba kasi yun ni Attack. Ngayon ko lang nakita siyang ganito. Sa akin kasi hindi naman sweet yan Tingnan nyo nga dito, parang yung gusto niyang limliman para matuyo nga sa pagkakabasa tong pugo na to. Grabe, napaka-sweet talaga ni Attack. Habang si Volt nga dito, hari-harian lang talaga siya dyan. At hanggang sa napansin ko na nga lang ng pagkakataon na to, na ma-realize yung pagkakaiba ng dalawa kong hand feed. Si Volt kasi yung kaninang dilaw, sobrang amo sa kalambing sa akin noon. As in, napakalambing talaga niya. Habang ito naman si Attack, maamo rin siya sa akin pero hindi siya malambing. Malambing nga siya kay Volt. Baka kasi gawa nang siya ng inakasanayan kasama noon, kaya kay Volt siya malambing. Tapos nga sa mga pugo, napakalambing niya, nakakatuwa lang pagmasdan. O siya muli, kung umabot ka nga sa dulo ng video natin ito, simpleng like, follow at share, malaking tulong na. Farm Life, peace out.